Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito po ang araw ng unang preliminary investigation about sa grid threat na pinail ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. Ito po ang update sa araw na ito. Naka-schedule po ito ngayong araw at sa December 11 ho. Ito po ba siya ay inaasahan nating dadalo sa unang araw ng kanyang preliminary investigation? Bago po tayo magtuloy-tuloy, alamin na po natin at panoorin ang nasabing video. Rosalie, inaasahan ba yung pagharap sa korte ni dating Pangulong Duterte? Hindi tayo nakatitiyak kung personal na magtutungo dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte o kakatawanin na lamang siya ng kanyang abogado matapos na maglabas ng sabina ang Office of the City Prosecutor ng Quezon City laban sa kanya. Kaugnay ito ng grave threats case na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Matatanda ang binanggit ng dating presidente na magpapakulong na lamang siya ng tanungin kaugnay ng issue. Batay naman sa kampo nito, hindi ito obligadong dumalo sa patawag ng prosecutor's office at pwedeng abogado lamang ang humarap sa ipinadalang summon. Ngayong araw, December 4 at sa December 11 nakatakda ang preliminary investigation ng kaso at pinagsusumite si dating Pangulong Duterte ng counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo at supporting documents upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Naharap sa reklamong kriminal na grave threat sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code at Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 si dating Pangulong Duterte. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabatas sa isang panayam na nag-ugat sa confidential fund ng anak na si Vice President Sara Duterte. Samantala, pinatatawag din ng prosecutor sa mga kaparehong petsa si Congresswoman Castro upang pagtibayin naman ang kanyang mga alegasyon. Balik sa iyo, Aga. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin, no? Ayun, hihintayin kung dadalo o hindi. Pwede naman pala ang abogado niya mismo ang humarap kahit wala na daw siya. Okay, pwede naman yan i-honor siguro ng prosecutor. Gawa ng siguro kung ang alibay ni Pangulong dating Duterte is masakit na ang kanyang tuhod. Pwede naman siguro at pwede yan, i-accept yan ng prosecutor ng Quezon City na ang abogado niya na lang ang magpresenta habang sa investigasyon pa lang. Pero kung final na siguro, kung halimbawa man, kung anong kahinatnan sa nasabing kaso, siya na po talaga siguro ang dadalo, no? Kaya ito, pwede din pala sila mag-counter affidavit pero kailangan i-present ang kanilang mga kanya-kanya nilang mga testigo. Diba? Ito na nga po ang sinasabi natin. Matindi kung magsalita, pero pag nasa investigasyon na, abay, marami ng alibay, masakit ang tuhod ko, ang abogado ko na lang ang kausapin nyo. Diba? So yun lang ho, ang latest update po. I-update ko po namin kayo kung talagang may kung anong kinahinatnan sa araw na ito, kung dadalo ba siya o hindi. Pero for sure, parang hindi yata kasi alam naman natin na mula pa Davao yun, malayo yun. Sikira kung nandito siya sa Maynila, no? Pero tingnan natin, baka may isang salita siya na dadalo siya. Kasi noon pa man, hindi pa naman nagsimula ang nasabing preliminary investigation, sinabi niya na magpapakulong na lang daw siya. So yun lang ho mga ka-action, no? Gin-update ko lang po kayo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.